Eto, kakaibang balita ito. Tanim babae. Itong report po at balita ng GMA News 7, GMA 7. Alam naman natin ho, isang respetadong news organization ito sa buong mundo, ang GMA News. At matindi po ito. Pasintabi na po sa mga kabataan. Ito yung expose na planong pagsira kay dating senador, ngayon ay Executive Secretary Rap Recto. At mukhang ang nasa likod daw nito ay mga politiko para siraan ang Little President. Pero babae pa yung gagamitin, ay yung babae pong nautusan at gagamitin para sirain si Recto ay kumanta na, nagsalita na. Ito yun, no? Na inabutan ng NBI leading team sa operasyon kontra human trafficking sa isang hotel sa Manila Martes ng gabi. Ayon kay Jen, di niya tunay na pangalan. Kinausap siya ng kanyang manager noong July 15 at sinabing meron daw silang imimit ng mga tao sa QC. Pero bago sila kumarap, nagkaroon daw muna sila ng briefing kasama ang 4 pang babae sa loob ng sasakyan ng kanilang manager. Sabi niya, kailangan namin magawa ng kwento dun sa tao. Sabi niya, much better. Pinalaki lang ang boses para hindi makakilala. Kasi daw ng convincing ang is 500,000. May nabubugaw. Idinitali ni alias Jen ang mapanirang script na pinapagawa raw sa kanila laban sa tinawag niyang senator. Sabi niya, kung kailangan nilang sabihin is binubuk nila kayo, binubuk pa ni Senator. Tapos, magsasex kayo, tapos magpipigil drugs with his today. Wow. And such the story, you make it realistic. Kasi 500,000. Ang senator daw na tinutukoy niyang gagawan nila ng kwento, ang dating senador at ngayon ay Executive Secretary Ralph Recto. At ang umano'y kausap ng manager niya para gumawa ng kwento, si Batangas 1st District Representative Leandro Wow. Leviste. Kausap na daw is si Leviste. Congressman. Tapos ang sisiraan daw namin is si Ralph Recto. Ayon kay alias Jen, may kinalaman sa darating na local elections ang gagawing paninira kay Recto. Si Recto at Leviste ay kapwa taga Batangas. Pumunta raw sila sa isang restaurant kung saan naghihintay ang 3 lalaki. Kasama daw ang isang ipinakilalang Congressman Paras. Pumunta na kami dun sa event, pinita na buo namin si Congressman Paras. Ito yung manager ko po. Hindi ko po kasi sila kilala lahat eh. Yung congressman, which is nandito po siya sa side namin. Kasi nandun sa mga naunahan is yung Matindi daw. Tapos yung staff, wala lang daw siya na nakasalamin. Kinilala niya ang tinutukoy daw niyang bilang si dating kongresistang Jing Paras. May pinakita yung Tinuturuan picture. daw sila kung ano ang sasabihin sa kanilang gagawing statement. Nagsusuggest na dapat awatin ko yung gagawin mo sa dito. Lagi niya inaali yung mabot sa pera. Wow. Ang lupit, ano? Oh, thank you sa GMA News. Sila ho ang exclusive na nakakuha niyan. Pero kaya ho napapag-usapan. Alam niyo kasi, Executive Secretary, yung subject nila eh. Yung sisiraan nila, yung plano umano, di umanong siraan. Ay Executive Secretary. Asawa ng gobernador ng Batangas, si Governor Vilma Santos. Sige, Senador Rap Recto, kailanman hindi naman na-chismis yan sa ganyang klaseng galawan eh. Isipin mo, tanim babae, papalabasin, di ba, mayroong sinabi siya dyan, mayroong gagawin daw, tapos papalabasin, si Recto. So, paninirang grabe ito. Ngayon, nabanggit po yung incumbent congressman at dating congressman, magpaliwanag kayo rito. Pwede naman kayo maglabas ng statement kung totoo ba o hindi ito. Kung hindi, di na ninyo kung ano man na inyong kinalaman dito. Kasi yung testigo buhay. Na-interview ng GMA News, hindi yan papatulang kung yan ay hindi totoo. Dahil hindi naman trabaho ng GMA na gumawa ng ganyan. Sa kanila, kung ano lang talaga ang balita. Binabalita lang nila. Merong complainant, may nag-expose, so natural, ibabalita yan. So yung nabanggit, pero kung tungkol sa local politics, malayo pa naman eh. Hindi ko alam kung si Recto ba ay tatakbo sa local position. Ay pang-national yan si Rap Recto eh.
Dating congressman, dating senador, ipalit-ulit ng senador ngayon. Yan bago ngayon, executive secretary. Yung kanyang asawa naman ng governor doon. So, ang dumi ng politika at kung ano. Anong ibig sabihin ito? Pero hindi lang pan-local ito. Kasi ang pag-uusapan ngayon, ang pinag-uusapan ngayon, ang kalagayang posisyon, sitwasyon ng posisyon ng executive secretary po yan. Pag sinira mo ang executive secretary, magiging national yan, hindi lang local. Pero masama pa itong plano dahil tanim babae. Naalala ko sa airport ng araw Noong panahon ng mga Aquino, maraming operation tanimbala, harassment sa airport. Di ba? Kasiraan ng Pilipinas at ng Pilipino sa international community. Tanimbala sa mga maleta, kaya maraming nahuhold na biyahe. Noong panahon naman ni Duterte, Operation Tokhang, tanim droga, ganun ba yun? Ngayon ito. Ako, hindi ko naman kilalang personal si Recto, pero ang background ng mga Recto, matitino naman yan Di ba? Kung di ako nagkakamali, anak yan ng dating Senador Rafael Recto. At matagal lang senador at congressman. Tapos ganyan ang galaw. Wow! Hindi magugustuhan ito ng mga taga Batangas at ng pamilyang Recto. Mabutit na-expose ito. Hindi natuloy yung masamang galaw. Yung congressman at dating congressman parang Duterte supporters yun, hindi ba? Ang dumi naman yan. Bakit naman ganyan? Wala pong personalan, issue lang. Kung issue at issue lang ang pag-uusapan, yan ay parte ng demokrasya at malayang pamamahayag. Pero kung ganyan po, tanim babae para lang siraan ang pamilya at reputasyon ng isang angkan, ay foul po yan. Hindi maganda. Kung totoo yan, hindi maganda yan. Pero siyempre, yung pong mga nabanggit na mga pangalan, malaya po kayong makapagsalita at nang madinig natin kung ano po ang inyong mga masasabi rito. May kinalaman ba kayo o totoo ba itong mga paratang na ito? Mukhang may bugaw, talagang planado Bakit bang hilig nyo magganyan-ganyan? Naku, hindi po natutulog ang Panginoon, ang ating Diyos. Makapangyarihan sa lahat. Alam po niya ng kaganapan. Hindi kayo makakapagtago sa ganyan. Okay? Issue lang sana. Huwag niyong personalin. Dahil pag personal, malaki ang pananagutan. Malaki po ang pananagutan pag personalan. Kung issue lang, yan ay parte ng demokrasya at bahagi yan po ng tinatawag na mga constructive criticism kapag issue lang. Pag personal, away yan. Kasiraan yan. Labag sa batas yan. Magkakadimandaan pa kayo niyan. Di ba? Huwag nating konsintihin ang masamang galawan, masamang plano. Yan po ang magpapahamak sa kanila at sa inyo. Please like and share, subscribe, and follow.